Magandang umaga po sa inyong lahat. Bihira po tayo makasaksi ng panahon kung saan ang mundo ay nababaliktad tulad ng nararanasan natin ngayon. Imbes na ang mga kriminal ang mga kinukulong o pinapanatili sa kulungan, sila ang pilit na pinapawalang sala at inaabswelto pagkatapos na silang hatulan bilang mga kriminal ng ating mga hukuman. Ang mga inosente naman na hindi dumaan sa paglilitis ay pinapaslang at iniiwang nakabulagta sa mga lansangan o di kaya ay sinasampahan ng mga kasong gawa-gawa lamang para sa paghihiganti at sa layuning patahimikin ang mga sumisigaw ng katarungan. Kamangha-manghanga naman ang takbo ng katarungan sa mga panahong ito. Ito po ay kakaibang dimensyon ng realidad. Ito po ang kagilag-gilalas na mundo sa loob ng pambihirang utak ni Pangulong Duterte. Noong nakaraang Biyernes, sinampahan ako ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng DOJ sa ilalim ni Secretary Vitaliano Aguirre sa Regional Trial Court ng Muntinlupa, habang ang nahatulang kidnapper at nasasakdal na reyna ng PDAF na si Janet Lim Napoles ay nais na ipawalang sala ni Solicitor General Jose Calida sa Court of Appeals. Sa kasong isinampa sa Regional Trial Court, inaabswelto din ng DOJ ang mga drug lords na binantaan noon ng mismong Pangulong Duterte na huwag lumabas ng bilibid kung gusto pa nilang mabuhay. Ito ay gantimpala nila bilang kapalit ng pagtestigo laban sa akin. Kung noon ay pinagbabantaan sila ng kamatayan ng Pangulo, sila ngayon ay binigyan ng mararangyang pribilehiyo ayon na rin sa mga dokumentong nailabas sa media. Ang Pangulo na galit daw sa droga at sa mga drug lords ang siya ngayong nag-aalaga at nag-aabswelto sa mga drug lords na ito. Sa kabilang dako naman, sinasabi ng rehimeng ito na walang kasalanan si Janet Lim Napoles. Katarungan raw para kay Janet Lim Napoles ang mapawalang sala sa sakdal na pagkidnap kay Ben-Hur Luy at nang tuluyan na siyang makalaya sa bilangguan. Ayon kay Solicitor General Calida, si Laila de Lima na naman daw ang may kasalanan kung bakit nakulong ang walang salang si Janet Lim Napoles. Pagkakasala ko raw ang usigin sa korte at maipakulong ang inosente at walang salang si Janet Lim Napoles. Ito po ang makasaysayang pambabaliktad ng mundo sa ilalim ng rehimeng Duterte, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay nagtutulong-tulong upang iabswelto at mapalaya ang mga nahatulang kriminal at kinakasuhan naman ng mga nagpursiging ng huli at nagsakdal sa kanila, gamit din ng mga bilanggong kriminal na drug lords na inaabswelto naman bilang mga testigo. Sa nakaraang linggo, marami na sa atin ang nadadagdagan ng buhok sa bumbunan dahil sa kakataas ng kilay o di kaya ay nakalbo naman dahil sa kakasabunot sa buhok. Hindi na tayo dapat magtaka. Excuse me. Kung nagawa ng isang Pangulo ang magsulong ng isang polisiya na pagpatay sa mga maralita na pinaghihinalaan lamang na gumagamit ng droga, ano pa ang makakapagpigil sa kanya na gawin ang lahat anong naisin niya? Ang iabswelto ang mga totoong drug lords, ang ipawalang sala ang kidnapper at reyna ng PDAF, ang gawan ng kwento at taniman ng ebidensya ang mga kalaban, na inamin din naman niyang gawain niya noong piskal pa siya, at patuloy na pumatay pa ng marami pang mga maralita dahil trip lang niya. Alam na natin ngayon na walang batayang prinsipyo ang lahat ng mga aksyon ng ating Pangulo. Basta trip lang niya, gagawin niya. Hindi dahil tama o mali, kung hindi dahil kaya niyang gawin at hinahayaan lamang natin siya na gawin ito. Ang tawag dito ay kawalan ng pakundangan. Ano man ang gawin niya, tiwala siyang ligtas siya sa parusa o pananagutan. Sa salitang Ingles, impunity.
Trip lang niya. Yan po ang klase ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Nag-umpisa ito noong nadiskubre niya bilang mayor ng Davao City na maaari naman palang pumatay ng daan-daang katao ng walang pakundangan at ng walang pananagutan. Sa katotohanan, hanggang ngayon ay wala pa siyang pinagbabayaran sa ilalim ng batas kahit isa man lang sa mahigit 1,000 sa Davao at 7,000 sa buong Pilipinas na kanyang pinapatay sa kanyang mga death squad at mga alagang pulis. Pero ngayon, ay baka maari na siyang panagutin sa kanyang mga karumal-dumal na mga krimen. Kahapon ng umaga, nasaksihan niyo lahat, lumantad na ang kanang kamay ni Pangulong Duterte sa Davao Death Squad, si SP03 Arturo Las Cañas. Katulad din ni Edgar Matubato, nagsagawa siya ng public confession tungkol sa mga pagpatay ng ginawa nila sa Davao Death Squad sa utos mismo ni Pangulong Duterte. Silang dalawa ni SPO4 Sanson Sonny Benaventura ang mga utak at kamay ni Pangulong Duterte sa anumang operasyon ng Davao Death Squad. Sa paglantad ni Las Cañas, wala na pong natitirang duda ng atin pong Pangulo ay isang mamamatay tao at sociopathic serial killer. Ito na rin po ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang lahat ng kahibangan sa gobyerno sa ilalim ng rehimeng ito na pinangungunahan ng numero 1 kriminal sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo, walang iba kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag na rin tayo magtanong. Katulad ng sinabi ni Senadora Risa Hontiveros, kung bakit mistulang may reunion ng mga questionableng karakter sa ilalim ng rehimeng Duterte. Mula sa mga Marcos, kay Arroyo hanggang kay Napoles, 10 ng kanilang mga abogado, katulad ni Ferdinand Topacio at mga operator na katulad nila Dante Jimenez, Sandra Cam, Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala. Andyan din ang mga pangunahing enforcers ng mga utos ni Pangulong Duterte. Sila Secretary Aguirre at Solgen Calida na mga abusado at aroganteng opisyal sa ating pamahalaan. Huwag na tayong magtanong kung bakit sa panahon ni Duterte naglabasan at namayagpag ang lahat ng mga kriminal, korap, halang, bituka at maiitim ang kaluluwa. May reunion ng mga kriminal sa gobyernong ito dahil ang pinakakriminal sa kanila ngayon ang Pangulo ng bansa. Parang sa pelikula lang yan ni Batman, kung saan pinatawag ni Joker lahat ng masasamang loob sa Gotham City upang maghasik ng kadiliman. Kumbaga sa pelikula, si Pangulong Duterte po si Joker sa eksenang pinapanood natin sa kasalukuyan. Isang psychotic na mamamatay tao at pinaka-leader ng lahat ng mga halangang bituka mula pa noong panahon ni Marcos hanggang sa panahon ni Arroyo. Maitim ang pakay ng rehimeng ito. Ang gamitin akong halimbawa para takutin, paatrasin at patahimikin ang kanilang mga kritiko, ilihis ang atensyon ng publiko sa patuloy nilang pagmamalabis at kapalpakan at para na rin pagtakpan ang madugong kampanya laban sa droga. Ang bilang ng mga pinatay nitong nakalipas na 7 buwan ay mas marami na kaysa sa mga pinatay sa 14 na taon ng batas militar at rehimeng Marcos. Mahigit 7,000 sa 7 buwan, 1,000 kada buwan. Malinaw din ang kanilang layunin. Sa gitna ng kampanyang pagpatay sa mga maralita at maliliit na pusher at user, nais nilang sirain ang kredibilidad ng mga nagtataguyod sa karapatang pantao. Laban sa akin, ito ay kanilang isinasakatuparan sa pamamagitan ng pagdawit sa akin sa droga at pagyurak sa aking pagkababae. Bilang pangunahing boses sa Senado, kailangan akong patahimikin ng rehimen upang wala nang tumuligsa sa kampanya nitong pagpatay sa mga maralita at dukha. Ilang beses na akong halos mawalan ng loob sa gitna ng paggamit ng buong makinarya ng gobyerno laban sa akin. Kayo na rin ang naging saksi sa 7 buwan na pakikipaglaban at kahihiyan na aking dinaanan.
Nakita naman ninyo kung paano tayo lumaban. Mag-isa man o sa bandang huli, kasama na rin ng mga iba pa nating kababayan sa akademya, sa simbahan, pati na sa gobyerno, at lalong-lalo na mula sa mga maralitang komunidad. Lumaban ako dahil alam kong hindi magtatagal ang pananahimik. Lumaban ako dahil alam kong hindi habang panahon ay ako lamang ang lumalaban. Lumaban ako hanggang dumami na tayo. Lumaban ako hanggang hindi na ako nag-iisa. Hindi ako aatras sa laban. Kahit saan pang korte nila isampa ang mga inimbentong kaso sa akin. Kahit mali-mali ang bintang at pinagsampahan na husgado. Hindi ako aatras sa laban. Ngayon pang alam kong hindi na ako nag-iisa. Marami na po tayo. Kaya matakot na po sila. Nananawagan po ako ngayon sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa kumikilos upang panagutin ang mamamatay tao na Pangulo ng Bansa. Sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na nagsampa sa akin ng kasong kriminal, kailan nyo isasampa ang pinakamalaking kasong kriminal sa kasaysayan ng ating bansa kung saan libo-libong iniutos na ipapatay ni Ginoong Duterte bilang mayor ng Davao at ngayon Pangulo ng Pilipinas. Huwag sanang maging balakid sa pagharap ninyo sa hamong ito ang inyong may pinipiling pagkakaso at pag-aabogado sa inyo ng abogado ng mga drug lords ng Bilibid at ni Ginang Arroyo na si Attorney Topacio. Sa mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Duterte, maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Sa Integrated Bar of the Philippines at sa mga abogado, ang paghahari ng batas at hustisya ang tanyag na katangian ng propesyon na inyong kinakatawan. Sa harap ng pinakamalaking kaso ng pagyurak sa batas at paglapastangan sa katarungan, kailan ba natin haharapin ang hamong ito bilang mga manananggol ng katwiran at katotohanan? Sa mga kawani ng gobyerno, kasama na ang kapulisan at kasundaluhan, alam ko pong mahirap ang dinadaanan ng mga katulad ninyong profesional sa ating serbisyo sibil, kung paano manatiling tapat sa tungkulin sa gitna ng kahibangan ng inyong liderato. Ang hamon sa inyo ay ang manatiling tagapaglingkod ng mamamayan at tagapaghatid ng serbisyo, kapos man at kulang ang pinaglaanan dahil na rin sa kawalan ng moral ascendancy ng mga namumuno ngayon. Sa ating mga kababayan na pinili na tumabi muna at patuloy na manood lamang sa daloy ng ating kasaysayan, alalahanin natin ang mga katangian ng ating lahi. Lahi tayo ng mga bayani. Ngayon, higit kailanman, ay kailangan ng ating bayan ang inyong tapang at kadakilaan. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nung huli nating ipakita sa sarili natin at sa buong mundo sa lansangan ng EDSA na kahit ang kamaong bakal ng diktadura ay walang binatbat laban sa pinagkaisang lakas at layuning ng sambayanan. Ngayon ay panahon na naman upang tayo ay manindigan at tumayo sa harap ng isa pang kriminal na diktador at rehimeng mapaniil. Ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Ipaglaban natin ang hustisya. Ipaglaban natin ang demokrasya. Maraming salamat po.